pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Sa ebanghelyo po natin ngayon, nakita po natin ang dalawang magkaibang reaksyon sa ginawang himala ni Jesus. May isang lalaking pipi na sinasapian daw ng demonyo at pinagaling ni Jesus. At nung mapalayas ang demonyo at nakapagsalita ng lalaki, namangha ang mga tao at nagpasalamat sila. On the other hand, ang mga Pariseo naman po ay naghanap ng mga pupunain. Imbes na tumulong, imbes na magpasalamat, naging bahagi pa sila ng problema sa pamamagitan ng pagpapakalat ng negativity at ng fake news. Sa kwentong ito, may dalawang simpleng puntos po na magandang baunin po natin sa pagdiriwang natin ng 17th founding anniversary ng parokya natin. Unang-una, magkaroon po sana tayo ng mata ng habag, hindi ng mata na nanghuhusga. Sabi po sa Ebanghelyo, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila kasi sila'y lito at lupaypay para mga tupa na walang pastol. Si Jesus nakita ang problema pero hindi niya pinagalitan ng mga tao. Hindi niya sinabing, yan kasi, kasalanan nyo yan. Hindi niya sinabing, yan kasi, kayo ang may dahilan. Hindi kasi kayo nagdarasal. Sa halip po, naramdaman ni Jesus ang sakit nila at kumilos siya para magpagaling at magturo. Mga minamahal na kapatid, kung gusto po nating maging bahagi ng solusyon sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa ating parokya, kailangan po nating matutong tumingin ng may pag-uunawa at habag, hindi ng may paghuhusga. Na kapag may nagkamali po sa atin, imbis na i-chismis ka agad, imbis na i-bash ka agad, imbis na i-post ka agad natin sa social media, itanong muna natin, paano ko kaya siya matutulungan? Ang solusyon at paglago ay nagsisimula kapag pinairal po natin ang puso bago ang talas ng ating mga dila. Pangalawa, inaanyayahan po tayong tumugon sa panawagan na maging mga manggagawa. Sabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, masagana ang aanihin, ngunit kakaunti lang ang mga manggagawa. Kung iisipin po natin, napakarami po nangangailangan ng tulong.
Napakarami po nangangailangan ng gabay at ng pag-asa sa buhay nila. At ang mga manggagawa na hinahanap ni Jesus ay walang iba kundi tayo po. Hindi mo na po kailangan ng maging pare, hindi mo na po kailangan maging madre, hindi po na po kailangan maging mayaman para makatulong. Ang pagiging bahagi po ng solusyon ay nagsisimula po sa mga maliliit na bagay, ang hindi pagkakalat ng basura, ang simpleng pagiging magalang sa ibang tao, yung simpleng malasakit sa ating kapwa. Huwag na po nating iasa sa iba ang pagbabago na pwede naman po nating simulan sa sarili natin. Naalala ko po ang isang kanta ng River Maya na kung papakinggan po natin na may pananampalataya, kuhang-kuha po dito ang paanyaya sa atin ni Jesus ngayon. Na sa gitna po ng mga matinding kadiliman sa mundo, hindi po natin kailangan sumuko o makisabay sa kadiliman. Pwede po tayong tumayo at maging kasagutan sa panalangin ng iba. Na imbis na dumagdag pa po tayo sa dilim ng tsismis at ng galit, tinatawag po tayo ni Jesus na maging liwanag. Na ang bawat mabuting gawa, ang bawat pagtulong ng walang kapalit, ang bawat pagpili na maglingkod, ay pagiging liwanag sa kadiliman ng mundo. Hindi po natin kailangan hintayin ng iba na iba pa ang magsimula ng pagbabago. Tayo po ang magiging manggagawa ng kaliwanagan ng Diyos. Sana po kapag pinakinggan po natin ang kanta, marinig din po natin ang boses ng Diyos na sinasabi po sa atin. Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing, kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Oh, liwanag sa dilim. Mga minamahal na kapatid, huwag po sana nating tularan ang mga Pariseo na puros reklamo, puros chismis, puros paninira. Buksan po sana natin ang mga mata natin na may habag at maging mga manggagawa ng kaliwanagan ng Diyos para tayo po ay maging parte ng solusyon, hindi parte ng problema. Sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na pagdiriwang, ipanalangin po natin ang ating komunidad naway mawala ang espiritu ng pagkakawatak-watak at inggit. Ipanalangin po natin ang bawat isa sa atin na sana po ay mabigyan tayo ng Panginoon ng tapang at pusong handang maglingkod upang sa ating simpleng salita at gawa, maging tunay tayo maging mga manggagawa na nagdadala ng kanyang liwanag sa kadiliman ng mundo. Amen.